Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito na naman ang panibagong kwento na pinamagatang Abuloy na galing sa aswang. Bago ang lahat, uunahin muna natin ang aral ng kwentong ito. At bago ang kwento. Aral sa oras ng pangangailangan, huwag magpadala sa tukso ng mga bagay na galing sa masama. Ang tulong na mabilis at madali ay kadalasan may kapalit na hindi natin inaasahan. Tandaan, ang tunay na biyaya ay yaong galing sa Diyos at sa mabubuting tao, hindi mula sa kasamaan. Abuloy na galing sa aswang, sa isang maliit na baryo sa kabundukan ng Samar, pumanaw si Aling Rosa, isang ina ng 3 anak. Mahirap lamang ang pamilya, kaya't halos wala silang ipambiling ataol at pagkain para sa mga nakikiramay. Ang mga kapitbahay ay tumulong sa mga kakaya. May nagdala ng bigas, may nagbigay ng kandila, at may nag-abot ng kaunting pera. Pero kulang pa rin para sa mga gastos ng burol. Ang misteryosong bisita. Isang gabi, bandang alas 12, habang nagbabantay si Mario, ang panganay na anak, may kumatok sa pintuan ng kanilang barong-barong. Pagbukas niya, bumungad ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na saya, payat na payat at may mga matang tila tumatagos sa dilim. Siya si Aling Sabel na matagal nang pinagsitsismisan sa baryo bilang isang aswang. Tahimik nitong iniabot ang isang makapal na sobre. Abuloy ko para sa inyong ina. Gamitin nyo. Malamig ang boses nito. Nanlamig si Mario. Gusto sana niyang tumanggi pero naisip niya ang kanilang mga bayarin. Walang ibang mag-aabot ng ganoong kalaki, kaya tinanggap niya kahit mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Paglingon niya muli, nawala na si Aling Sabel para bang nilamon ng dilim. Ang simula ng kanabukasan, nagsimulang maganap ang mga kakaibang bagay. Biglang napuputol ang ilaw ng lampara tuwing hating gabi. Ang ataol ni Aling Rosa ay bahagyang gumagalaw na para bang may pumipiglas mula sa loob. May mga batang nakakita raw ng anino ng babae na nakayuko sa ataol, humahaplos dito. Kinilabutan ang lahat ng nakikiramay. Ang mga matatanda'y bumulong, hindi matahimik si Aling Rosa, baka dahil sa abuloy na galing sa aswang. Ang albularyo. Dahil sa takot, tinawag nila ang albularyong si Mang Elias. Pagdating nito, agad niyang pinuntahan ang ataol at iginuhit ng asin ang paligid. Kumuha rin siya ng buntot pagi at itinuro sa ataol. May mabigat na sumpa. Hindi makalabas ang kaluluwa ng inyong ina dahil may nakahawak na kadena mula sa masama, wika niya. Itinanong ni Mario kung paano nila matatanggal ang sumpa. Sunugin ninyo ang abuloy na iyon at magdasal kay San Miguel upang tuluyang maputol ang gapos. Ang pagbabalik ng aswang ng kanilang sinisindihan ng sobre sa harap ng bahay, biglang dumating si Aling Sabel. Nakasimangot ito at ang kanyang mga mata ay nagningning na pula. "Akin yang abuloy, ibabalik nyo!" Sigaw niya habang unti-unti itong nagiging kakaiba. Humahaba ang kuko, tumatalas ang ngipin at nagdidilim ang paligid. Agad na kumilos si Mang Elias, binuhusan ng banal na langis ang apoy, dahilan para lumaki ang liwanag. Tinapunan niya ng asin ang nilalang at napasigaw ito ng ubod lakas. "Hindi kayo makakatakas. Isa sa inyo ang magiging akin." Ngunit hindi natinag ang pamilya. Sama-sama silang nagdasal ng ama namin habang patuloy na nasusunog ang sobre. Sa huling sindi ng apoy, nagliyab ang paligid at sumabog ang matinding hangin. Nawala si Aling Sabel, iniwan ng nakakabinging hiyaw, ang katahimikan. Pagkaraan ng pangyayaring iyon, tuluyan ang natahimik ang ataol ni Aling Rosa. Hindi na gumalaw at muling bumalik ang liwanag ng lampara. Sa huling gabi ng lamay, nakita ng mga tao sa panaginip si Aling Rosa, nakasuot ng puti at nakangiti, nagsabing, "Salamat, mga anak. Ngayon ay malaya na ako." Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalagan.